Saka, siyempre, kasama sa pumirma, si Senate President, Mig Zubiri, na may loyalty siya sa kanyang sarili. Siyempre, kasama siya sa pipirma. Ayos pa niya ako, may tiwala pa ako sa aking sarili. Pipirma ako rito. Amogong mga kababayan yung balita ng kodita sa Senado. Sa Senado na niya, Mr. Maravillas, yung leadership ko. May na kasi po si Migs. Malayo po sa leadership ni Martin Romualdez sa House. Ngayon po yung Kongreso, puga-puga po sa kanilang trabaho para maisulong yung charter change. Tulad ng napagkasunduan po, as the President himself, yung ating Pangulong Bongbong, isinusulong po yung economic tsatsa. Nag-agree naman po si Mig Zubiri, yung Senate President. Kaya lang, hindi niya marindahan yung mga matitigas ang ulong mga senador. O, di ba? So, ito ngayon yung balita, mga kababayan. Baka madiskaril sa Senado po yung economic tsatsa. Ayan po. Sabi rito, di solid ang suporta. 13 senator signed statement backing Mig Zubiri amid rumors of leadership coup. Ito pa, Sani Puersa, Cynthia Villar hints at joining minority in opposing Chatsa. Yung agenda po ng mga senador, sa totoo lang po, i-discourage yung Chatsa man talaga. Napipilitan lang po sila, mga kababayan. Kaya nga po, lumalakas ngayon ang public opinion na binabantayan nila ang galawan ng ating mga senador. Pag diniskaril po nila itong economic tsatsa na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos para mapaunlad po ang ating bansa, ang bagong Pilipinas, pag midterm election po, aktibong mga ngampanya ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga Marcos loyalist, na itiyang po itong mga senador na kontra po sa pag-unlad ng ating bansa. Ito pa yung balita ngayon sa Politico News. Chatsa derailed, Coco Pimentel confident of getting 6 votes to junk RBH 6. Ayan natin itong si Pimentel, talagang full-blooded dilawan ito at anti-Chatsa. Hindi lang anti-Chatsa, anti-Marcos pa to. Diba? Ngayon, aktibo silang nangangampanya sa kanilang mga kasama, mga kababayan, para i-diskaril, isabotahe po yung economic tsatsa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nilang magtagumpay talaga yung ating Pangulo. Kasi pag nagtagumpay po yung ating Pangulo sa kanyang pagsusulong ng bagong Pilipinas, wala na silang pagkakataon para magbida-bida. Diba? Ganun lang yon. Meantime po, yung House of Representatives, yung Kongreso po, sa pamumuno ng ating napakasipag na Speaker of the House, labo-labo sa pagtatrabaho po. Ayan po ang Committee of the Whole, labo-labo sa pagtatrabaho. Mantang yung Senado po, busy sila po para i-discarril yung economic tsatsa. Ganon katindi yung politika dito sa ating bansa. But anyway, Mr. Maravillas, kung talagang ganon ang ating mga senador, bultahan natin sa midterm election at isulong natin yung People's Initiative para i-abolish na natin yung Senado. Sabi nga dito sa amin, biyo palugod. Diba? Yun ang ikinatatakot ng mga senador. Biyo palugod. Tayo naman po na mga mamamayang Pilipino, tayo yung supreme. All powers, mga kababayan, emanate from the people. So, hindi po sila yung dapat na manaig.
dapat po tayong mga mamamayang Pilipino kasi sumusobra na po sila. Di ba? But before ko ibigay sa inyo yung mga kwento, yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills para sa mga Tagalbay, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin, bumili ng plane tickets. Nagbo-book din po kami, pati sa mga hotels. May Paymaya kami, may bayad center na rin po dito sa aming office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product, iGlow Serum, gawa sa South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Sa mga inquiries po, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasok-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try lang po ninyo ito. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento mga kababayan na umuugo ngayon yung leadership ko. May kodita ngayon sa Senado. May mga umuugong na balita. Baka mapalitan po si Mig Zubiri bilang Senate President. Si Jinggoy Estrada, yung suspect. Pero si Jinggoy po, nag-react na, wala niya ako niyang kinalaman. Biglang nag-leak agad mga kababayan yung plano siguro. Kaya biglang nag-Poncio Pilato si Jinggoy. O, di ba? Pero sabi nga, walang usok kung walang apoy. Bigla pong naglabas ng statement yung mga senador. At ito siya, 13 senators sign statement backing Mig Zubiri amid rumors of leadership coup. Sabi diyan, wala daw ko. Nagpapasign si Senate President Zubiri. Di paano magpapalit siya ang nagpapasign. Yan mga kababayan yung naging reaksyon ni Senator Cynthia Villar. Siya nga naman, kung walang nakikita shake up, walang naaamoy po, bakit magpapapirma? Di ba? Ngayon, based sa document mga kababayan na lumabas, ang mga nagpirma sa Statement of Support for Zubiri ay sina Senate Majority Leader Joel Villanueva and Senate President Pro Tempore Loren Ligarda. Sa kayo mga senador na sina JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, Sani Angara, Nancy Binay, Lito Lapid, Mark Villar, Francis Tolentino, Rafi Tolfo, Ronald De La Rosa, Grace Po,
and Bongo. Nag-loyalty check. Saka, siyempre, kasama sa pumirma, si Senate President, Mig Zubiri, na may loyalty siya sa kanyang sarili. Siyempre, kasama siya sa pipirma. Ayos pa niya ako, may tiwala pa ako sa aking sarili. Pipirma ako rito. So sabi dyan, we stand firm behind the leadership of Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Under whose guiding hand, the Senate has maintained its dignity and independence. As one of our nation's greatest bulwarks of democracy, his consensus-building and consultative leadership has made our Senate one of the most harmonious in recent history, sabi po sa statement. Ang problema po, walang matapos na na maraming trabaho, talo po sa accomplishment ng mga congressmen. Mas maraming salita, kulang sa gawa. Di ba? Yan ang problema sa Senado po. Nasobran sa daldal. Pag talaga po maraming daldal, walang natatapos most of the time po. Malayo po sa performance ng Congress. Yung Kongreso po, more than 300 members. Pero nagawa po, nasa leader talaga, nagawa po na maipasa yung napakaraming mga batas, lalo yung mga sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang leadership ng Congress. Pero yung Senado po, sabi nga dito sa amin, namaransiwal. Walang direksyon po. Ito pa yung balita. Sanib Puwersa, Cynthia Villar hints at joining minority in opposing Chatsa. Hindi marindahan po. Decided na ako. Alam ko na ang boto ko, sabi ni Villar. Villar said, there is a chance she would join the two-member minority bloc, Coco Pimentel and Risa Ontiveros, in opposing Senate resolution of both houses, which seeks to ease foreign ownership restrictions on public utilities, higher education, and advertising. The Senate needed 3/4 or 18 of the 24 members to have the measure passed. The minority bloc only needed 6 to block it. Mayroong may chance, sabi ni Villar. So ang agenda nila po, harangin ang pagpasa ng economic Chatsa. Kita ninyo mga ugali ng mga taong ito? Si Pimentel, tiwala na madidiskaril daw nila, ibabasura nila itong economic Chatsa. Di ibasura ninyo, kami naman po, ibabasura namin kayo pagdating ng midterm elections. Yon ang ikakampanya namin. Ganon lang po kanya-kanya tayong direksyon. Di ba? Right ninyo na idiskaril, diretso din namin na ibasura kayo. We will actively campaign against those senators, mga kababayan, na kontra sa kaunlaran ng ating bansa. Itong korikong constitution, mga kababayan, na naging dahilan kung bakit tayo napag-iwanan na ng panahon. Na mahal nito mga taong ito, may paglalagyan kayo sa amin pagdating ng oras. Di ba? Ganon lang po. So, bantay kayo po, mga kababayan ko. Talagang didiritsuhan natin itong mga taong ito. Nasa kamay natin ang kapangyarihan po. Kasi tayong mga mamamayan, mga botante po, ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng ating boto po. Pag pinagtatanggal natin sila sa Senado, di wala na sila. Tama pa, mga kababayan ko? Sabi rito, the resolution seeks to lift foreign ownership limits on public utilities, advertising, and higher education. Kung sana po, ma-amend natin yung ating konstitusyon, lalo na po sa edukasyon. So, yung mga tulad ng Harvard University, pwede na sila dito, mga kababayan, na mag-branch out sa Pilipinas. So, yung mga Filipino na hindi mayayaman masyado, tulad ng mga anak ng senador, anak ng mga politiko, pwede nang makapag-aral po at
obtain ng quality education. Gusto nila sila lang. Di ba? Tingnan ninyo itong mga anak ng mga senador at congressmen. Di ba? Nag-aaral po sila sa ibang bansa. Ipinagkakait sa atin ngayon. Dahil po sa kurikong konstitusyon. Nakita ninyo kung gaano sila ka makasarili. Baka nga ngayon may 8 na kaming voting no, sabi ni Pimentel. Without elaborating, the Senate needed 3/4 or 18 of the 24 members para harangin po ang economic tsatsa. He named Senator Cynthia Villar as another vocal critic of the measure, and Pimentel hoped Villar could also convince her son, si Mark Villar, para bumotong no. So yun po mga kababayan, yung mga developments ng mga balita tungkol dito sa tsatsa. Talagang kontrabida po yung ating mga senador. Meantime po, idagdag ko na itong magandang balita tungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung release ng Presidential Communications Office. Sabi dyan, an Australian independent think tank hailed President Ferdinand R. Marcos Jr. for emerging as one of the most interesting, influential, and closely watched leaders in Southeast Asia. Sabi ko sa inyo, PBBM lang po ang sakalam. Ang totoong strong leader po. Hindi yung sinasabi ninyong maisog leader na takot po sa ICC. At yung kanyang spiritual advisor, sigaw ng sigaw sa rally kahapon sa Liwasang Bonifacio, hindi kami bayad, hindi kami takot. Pero yung leader po nilang si Pacquiao, nagtatago. At gustong ipasara yung Congress. Yun ang demand nila mga kababayan. Hindi kami bayad, hindi kami takot. Tata niya, Mr. Maravillas, baliktad yung mga pinagsasabi niya. Kung hindi kayo takot, edi kumbinsihin ninyo yung leader ninyo mismo na lumitaw na, hindi yung pahulaan kung saan nagtatago. Hindi man po siya hinahabol, ini-invite lang. Ayaw pumunta, ayon, nagsugpe na tuloy. Palabas na ng sugpena yung Senado at saka yung Kongreso. Ipapaliwanag lang niya yung kanyang side kung totoo ba yung mga akusasyon sa kanya ng kanyang mga biktima. O ngayon, challenge niya yung ating gobyerno na mag-file ng kaso sa kortean niya. Ayan tuloy, nireverse ng DOJ yung unang desisyon ng prosecution po doon sa Davao, Prosecutor's Office, na nagbabasura sa reklamo laban kay Pacquiao. Nag-utos na si DOJ Secretary Remulla kahapon na file ng kaso po si Pastor Caves. Yan kasi, pero balikan natin mga kababayan itong kwento rito na napakaganda. Ang dahilan, mga kababayan, kung bakit yung ating Pangulo ay tinawag na most influential and closely watched leader sa Southeast Asia dahil sa kanyang independent foreign policy at paninindigan, mga kababayan, malakas, strong stand to protect our national interest, lalo na po dito sa West Philippine Sea, na patuloy tayong hinaharas, binubuli ng China. Gaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tayo will continue to upgrade our capabilities para i-protect yung ating interest, national interest, sa pamamagitan ng modernization ng ating armed forces at ng ating Philippine Coast Guard. Ayan po yung sabi ng ating Pangulo. The Philippines will continue to upgrade the capabilities of the Philippine Coast Guard and pursue the modernization of the armed forces amid the tension in the West Philippine Sea. Then sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos,
The Philippines will be compelled to push back its partnership with the People's Republic of China when the principle of two countries is questioned or ignored amid tensions in the South China Sea. Pero the Philippines will continue to engage China through diplomatic means. Ganon mga kababayan ang paninindigan, malakas na paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So alam na ninyo kung sino yung strong leader talaga, ang totoong strong leader at na matapang na leader, hindi yung maisog na matalaw. Di ba? Maisog, takot nga po sa ICC. Hindi pa nga pumapasok yung ICC, taranta na. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.